Kinagabihan ng linggo-ling iyon, ang mga alagad ay nagkakatibo, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito ay pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinuko ako ng Ama, gayon din naman, sinusuko ko kayo. Pagkatapos sila ay hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ng kambal, isa sa 12 ay wala noon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas na magpapakos sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapili ng mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila, sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapala ng mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang mga ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala ito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayo'y magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang gabi. Magandang gabi po. Sa ating Ebanghelyo, mapapansin po namin yung mga ilang adjectives na maaaring magpaliwanag sa kalagayan ng mga apostoles. Doon pagkatapos na si Jesus ay mamatay at siya ay dito sa ating Ebanghelyo, ano ginawa niya? Siya ay nagpakita ng beses. Kung narinig kayo, ilan? Tatlo. Kaya, kung papansin natin ilang beses siya nagsabi niya kapayapaan ay sumainyo, tatlo din. So, yung isa ay bigla na lang tumayo si Jesus sa kanila. At sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Bakit? Ba't kinakailangan ipakita ito ni Jesus? Kasi nga po, ito di ba mga Hudyo, hindi sila makapaniwala o hindi sila nagtitiwala na si Jesus ay muli mabuhay. Siguro naniniwala sila na si Jesus ay mabubuhay pagdating ng panahon at walang katawan. Dahil yun, parang itong mga Hudyo ay naniniwala dito sa mga mundo. No? Na pwedeng magmulto yung mga namatay na. Pero yung mundo sa kanila, hindi mo pwedeng ipasok yung kamay sa tagiliran. Kaya makikita natin yung pagpapakita ni Jesus ng mga sugat sa kanyang katawan. Ang ipinapakita niya dito ay yung kanyang assurance na pagkatapos na siya ay mamatay, sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Pero dahil nasa takot ang mga apostoles, yung sumasangga kung bakit hindi sila naniniwala na si Jesus ay nabuhay na. O ngayon, pangalawa naman, sinabi niya, sumainyo
na siya ay merong marka na hindi nyo na kailangan magduda. Pero yung pangalawa, magpapakita ay ano? Meron ng... Hindi ba kayo? Ano sabi? Meron ng assignment. Meron ng assignment. Sinusuko na ni Jesus. Kaya nga, ano ang sabi sa atin? O kailan tayo pinatatakan ng unang sugo na hindi pa natin alam? Sige nga, o katekesis mo na tayo. Kailan? Doon tayo ay Bininyagan. Very good. Hindi mo alam yun. Hindi ko rin alam yun. Malika na lang kung bininyagan ka na ikaw ay Malaki na. matanda na. Yes. Subalit ang sistema natin ay pinipilihan ng pangakapa. Kaya alam mo na ba yung utos? Alam mo na ba yung pagiging hari, pare at propeta ng batakan? Hindi pa po. Kailangan natin yung nalalaman. Sa panahon na tayo ay hindi kumpilan. Sa confirmation, kung pinalalakas, yung natanggap na natin, nung tayo ay binibigyan. Kaya yung sa atin binibigyan, hindi na sumasagot. Pagdating sa confirmation, tatapikin ka na at sumagot ka. At yung sagot mo ay hindi kwentong barbero. No? Eto, mayroong pagsusuko. Na ang ibig sabihin? Tingnan ninyo, pagkatapos ng paniwalaan na Jesus ay nabuhay, ang bawat isa din sa ating ay sinusugo. We have to go. At pagsusuko na ito na ano? Gawain ba ito ng mga pari? Hindi po. Gawain ang lahat ng mga mananampalataya. Gawain ang lahat ng mga naniniwala kay Kristong muling na buhay. Although ang pinaturo pa lang dito sa ating Ebanghelyo ay ang mga apostol, kaya very specific yung sinasabi niya na kung sino patatawanin mo sa lupa ay siya pinatawag na. But technically, as a follower of Christ, as tagasunod ni Jesus, tayo lahat ay pinatawag na magiging missionary of mercy. Naintindihan niyo po ako? Kaya nagpagiggo ng habang at tayo lahat ay sina-challenge. Papaano ka nagiging misyonero ng habang? Papaano? Pagka may isang sitwasyon na nagkagalit ang mahal mo sa buhay, o papaano ka tumutulong, papaano ka nag-engaging, o pagka may nangangailangan, papaano ka nagbibigay, papaano mo pinapakita yung habang? Ayun. So lahat tayo ay sina-challenge. At yung pangatlo, yung sumaiyo ang kapayapaan ay ano naman, nagbibigay ni Jesus. Eto, kasi may isang tao na hindi naniniwala. Siguro sila parang iba sa atin. No, hindi basta-basta naniniwala. Kung hindi natin kita kung ano ang kanyang pinaniniwala. Kaya ang sabi ni Jesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakita. Pero maswerte tayo ang hindi mga katipake. Hindi ba nakikita sa Jesus? Talaga yun. Bibigyan ko kayo ng ibang instances na nakikita ninyo sa Jesus. Yung una ang sinabi sa Biblia, anong bagay na ginawa ninyo sa kaliit-liitang imay-imay ng inyong kapwa, ginawa mo yan sa akin. Sino nagsabi mo? Si Father Eder o sa Jesus? Jesus. Sa Jesus. Look, imagine if we are going to capitalize that line. Ibig sabihin, sa Jesus, dapat na-recognize mo sa katabi mo ngayon. Dapat sa Jesus, na-recognize mo sa mga pobre. Dapat sa Jesus, nakikita mo sa mga sugatan. Dapat sa Jesus, nakikita mo sa mga nagugutom. Dapat sa Jesus, nakikita mo saan? Sa mga sumisigaw na iboto ako. Nagsabi ako doon dami sa ganun. Kaya matitigan ko siya. Ikaw talaga ang Jesus na yan ang mga pamilya. Kaya nakakaano ko. So, ibig sabihin, pag masama ka, wala ka sa mukha niya sa Jesus, pag kayo. Maling isipin yun. Bakit?
mukha ng Diyos yan. Kung siya man ay nagkakasala, ibig sabihin nagkakasala ng Diyos. Ang ibig na sabihin, may kahinaan ang tao niya. Naintindihan niyo po ako? Kaya dito sinasabi, maniwala ka na, sabi ni Jesus kay Tomas, maniwala ka na. Bakit? Sapagkat ako na ito. Sa basa ko lang nakikita sa Jesus ng tuwiran. Dito, sa Eucharistia, sa Misa, na sa tuwing hinahati natin ang tinapay, lagi natin hinahati ang kagawa ng Jesus. Na sa tuwing tatanggapin mo ang hostia, kasama doon yung dugo, kasi nga wala namang katawan na sinasabi ng buhay na wala dugo. Kaya hindi natin sinasaw-saw sa dugo. Kasi pag tinanggap mo yung katawan ni Jesus, kumpleto na siya. Ano ang sasabihin ni Jesus? Maniwala. Kaya naman ang kaibigan mga kapatid, sana po sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, sa linggo ng Kapal, tayo lahat din ay challenge. Maniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos at ang anak ng Diyos kaya niya i-execute, kaya niya i-perform ang salitang habang. Amen? Amen. Pagsitayo tayo na.